Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings.
who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless and no one wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun and all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 ako'y susunod sa'yo, saan man patungo. Ako'y susunod sa'yo, Panginoon ko. Pag-ibig mo
na ako'y sa'yo. Pangako mo'y mahahawakan ko. Ako'y susunod sa'yo. Saan man patungo, ako'y susunod sa'yo. Ako'y sa'yo. Pangako mo'y mahahawakan ko. Ako'y susunod sa'yo. Saan man patungo, ako'y susunod sa'yo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po tayo sa ating pananambahan at sama-sama rin po nating purihin ang ating Diyos. Ang sabi po sa Job, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name.
Blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, Lord, we bless your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong buhay at sa kalakasang meron po kami ngayon. Sa napakagandang pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin, upang ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin at ihayag ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nagsusumamo po kami, O Diyos, na pangunahan po ninyo ang bawat isa sa amin at ang bawat tahanan na ngayon po ay nagdaraos ng mga pagsamba. Dumadalangin po kami na ang inyong mensaheng aming mapapakinggan ngayon ay maging kalakasan ng aming buhay espiritual at tulungan po ninyo kami na ito'y aming sundin. Sa pananambahan po namin, Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa amin. Nananampalataya po kami na ang iyong awa at habag ang siyang aabot sa amin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day.
still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Inaanyayahan ko kayong tumayo mga kapatid bilang pagbibigay galang sa pagbasa sa banal na kasulatan. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay makikita sa unang aklat sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Henesis, kabanatang 45, talatang 1 hanggang 15. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay.
2 taon pa lamang ang taggutom na nakaraan. 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para malapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Do'y mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagdarako. Hindi na maikakaila sa inyo ngayon, maging kay Benjamin, kung sino ang kausap ninyo. Ibalita ninyo sa ating ama kung sino ako sa Ehipto, at sabihin ninyong lahat ang inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Ito ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Emmanuel sa ating lahat. Kasama rin sa nais kong batiin ang mga kapatid nating nakikinig sa loob at labas ng ating bansa. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid? Naway patuloy kayong ingatan, palakasin, at pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos. Church, at this time of pandemic, what is the best thing to do? How long it will be? And who can help us? Hindi lamang po ito tanong sa atin ngayon, kundi maaaring katanungan din ito ng mga magkakapatid na nagpunta sa Ehipto. Ang aking mga tinutukoy ay ang mga kapatid ni Jose na naapektuhan sa malawakang tagutom sa kanilang lugar. Sinasabi po sa kwento na lumaganap ang tagutom sa lahat ng bansa liban sa Ehipto, at ito'y tatagal ng 7 taon. Ngunit dahil sa pangitaing ibinigay ng Diyos, nakapaghanda po itong sina Jose, kaya sila lamang ang may pagkain noong mga panahon iyon. Samantalang ang mga tao ay nagpupunta sa Ehipto upang mabili ng pagkain. At kasama na rito ang mga anak ni Jacob, ang mga anak o ang mga kapatid ni Jose. Katulad po ng mga karaniwang tao na namimili ng pagkain sa Ehipto, gayon din ang ginagawa ng mga magkakapatid. Kung makakabili ng tig-isang kaban ng trigo ang mga tao, gayon din ang nabibili ng mga magkakapatid. Kung nakakabili ng tig-3 kilo ng karne ang mga tao, gayon din po ang nabibili ng mga kapatid ni Jose. Walang pinagkaiba. Na kahit gusto man nilang makabili ng marami upang hindi na magpabalik-balik from Canaan to Egypt, subalit hanggang doon na lang sila.
dahil sa patakarang ipinatutupad ng mga Ehipsyo sa pangunguna ng kanilang kapatid na si Jose. Alam niyo, napakahirap po ng ganitong kalagayan, di ba mga kapatid? Alam kong nakaka-relate po tayo dahil ilang beses na rin tayong nakaranas ng mga trahedya sa ating bansa. At isa rito, ang pandemyang meron tayo ngayon, ang COVID-19. Naranasan natin ang nakalimit ng ating mabibili sa tindahan kahit marami tayong pambili. Gusto natin bumili ng 5 bote ng alcohol, pero hindi pwede. Dahil hanggang 2 lang ang allow. Gusto natin bumili ng 1 kahong delata upang hindi na tayo labas-masok ng bahay, subalit hindi rin po pwede. Dahil hanggang tig-3 klase lang na delata ang allow. Mahirap. Subalit ito ang patakaran ng ating gobyerno. Naniniwala akong sasang-ayon po kayo sa akin mga kapatid kung sasabihin ko na malaking bagay kung merong makakatulong sa atin. Amen? Hindi lang yung magkakaroon na sana ng gamot sa COVID-19, kundi pa naman tulong sa nararanasang hirap ng buong mundo ngayon. Who can help us? Alam nyo, sa sitwasyon po ng magkakapatid, meron pong pwedeng makatulong sa kanila. Meron pong pwedeng makasalba sa kanilang problema. At sa totoo lang mga kapatid, higit pa sa mabibili nila ang pwede lang mabili o matanggap kung sakasakali. Higit pa rito ang pwede nilang maiuwi sa kanilang amang si Jacob na nasa Kanaan kumpara sa mga pangkaraniwang tao na nakikipagsiksikan sa mahabang pila para lang makabili ng pagkain. Bakit ko po nasabing higit pa? Dahil naroon po mismo sa harapan nila ang makakatulong sa kanila. Sa totoo lang, napakalaking bagay po ang naghihintay sa magkakapatid sa tagpong iyon. Maginhawang buhay ang naghihintay sa kanila ng mga sandaling iyon. Pwedeng mabaligtad ang kanilang kapalaran. Pwedeng mabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang sagot sa lahat nilang problema ay nakasalalay sa taong kaharap nila ng mga sandaling iyon. Sa kapatid nilang kanang kamay ng Paraon na si Jose. Subalit hindi nila alam. Hindi po ba? Hindi nila alam. Pero mga kapatid, nasa harapan lang nila ang solusyon. At yung bang sinabi kong pwedeng mangyari, ay mangyayari ito kapag una, nakilala nila si Jose. Yes, kapag nakilala nila si Jose. Alam niyo mga kapatid, si Jose po ay nawalay sa kanyang mga magulang at mga kapatid ng 22 taon. Kahit minsan, hindi po niya nadalaw, nabalitaan, o nasilip man ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan po sila katagal na nagkahiwalay sa isa't isa mga kapatid. At sa pananatili ni Jose sa Ehipto, tiyak na napakalaki na ng pinagbago ng kanyang pagkatao hanggang sa maging kanang kamay na siya ng panahon. At sigurado, nagbago na rin yung kanyang mukha. Nagbago rin yung kanyang pananalita. At maaring ang kilos niya ay ugaling Ehipsyo na at hindi na Israelita. Kaya kung makikita natin, kahit kaharap na po ng mga magkakapatid itong si Jose, ay hindi pa rin nila ito nakilala. Samantalang sinasabi ng Biblia na agad na nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid noong una silang magkita. Pero sa tagpong ito na ating pinag-aaralan, dahil hindi na nakapagpigil ng kanyang damdamin itong si Jose, ang sabi sa Genesis chapter 45 verse 1 and verse 3, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Joseph reveals
his identity to his brothers. Sinabi na ni Jose kung sino siya. Siya ay si Jose na kanilang kapatid. Mga kapatid, mababago ba ang buhay at kalagayan ng mga magkakapatid ngayong nakilala na nila si Jose? Sa tingin po ninyo, mababago ba ang buhay at kalagayan ng mga magkakapatid ngayong nakilala na nila si Jose? Yes. At maraming pagbabago. As we can see, Joseph's first concern was his father. Hinahanap niya ang kanyang ama, hinahanap niya ang wala doon, at ito po'y sumisimbolo ng pagpapahalaga at malaking pakinabang sa mga magkakapatid. At ngayong nagpakilala na siya, hindi ba pwede rin natin sabihin ngayon na hindi na pipila ang mga magkakapatid sa napakahabang pila? At malamang mga kapatid, sila na ang unang bibigyan kahit hindi na pumila. Pwede rin naman natin ipalagay na yung kung kakainin nila ngayon, mga kapatid, ay libre na. Dahil, second to the highest person in Egypt, ang kanilang kapatid na si Jose. At posible din naman, mga kapatid, na laging masarap na yung kanilang kakainin sa araw-araw, dahil kung anong pagkain ni Jose ay malamang yun na rin ang kanilang kakainin. At sa totoo lang, marami pang pwedeng pagbabagong pwede nilang maranasan. Kaya makikita natin, babaliktad ang kanilang buhay ngayong nagpakilala na po itong si Jose. Alam mo ba, kaibigan, na ganon din ang mangyayari sa iyo kapag nagpakilala at nakilala mo ang Diyos? Alam mo bang maraming magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa iyo kapag nakilala mo ang Diyos? Anong nangyari noong magpakilala kay Pablo na dating Saulo ang Diyos? Ang patotoo nga po ni Pablo dito sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15, ay sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Pero mula po noong magpakilala sa kanya ang Diyos sa daan ng Damasco, nabago po ang kanyang buhay. Ang ating pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao, kapatid, hayag po sa atin ang kwento ng kanyang buhay nung hindi pa siya tunay na nakakakilala sa ating Panginoon. Alam natin dahil sa kanyang patotoo, sinabi niya na marami siyang bisyo sa buhay, pero tingnan niyo po ngayon, preacher na siya ng salita ng Panginoon. So marami, mga kapatid, maraming tao ang nabago ang buhay mula nung magpakilala ang ating Panginoong Hesus sa kanila. At isa sa magandang nangyari sa kanilang mga buhay o sa ating mga buhay ay yung nabaliktad ang ating kapalaran. Amen. Praise the Lord. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa Panginoong Diyos. Kaya palakpakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya ang tanong, paano ba makikilala ang Panginoon? How can God be known? Alam niyo, ang katotohanan po, nais po ng Diyos na makilala siya ng mga tao. In fact, like Joseph, God has revealed Himself so clearly through His Word, through His Son, and in His creation. Ang Diyos po ay hindi nagtatago. Sa katunayan, mga kapatid, mula pa sa simula ay ipinahayag na niya ang kanyang sarili sa lahat ng panahon. Ipinakilala na niya ang kanyang sarili kay Moses, kay Abraham, kay Noe, at maging sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Na bagamat sinasabi po ng Biblia na may ilang mga bagay ang patungkol sa Diyos ang hindi pa natin alam. Dahil mayroon siyang mga lihim na mga bagay. Subalit tulad ng sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 20, talatang 20, ang sabi doon, ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. Kaya po, mga kapatid,
Kung ang isang tao ay hindi nakakakilala sa Diyos, kasalanan na po niya yun. At hindi na kasalanan ng Diyos. Marami pong ginagawang pamamaraan ng Diyos upang makilala siya, katulad ng ginawa ni Jose. Sila na ang unang nagpakilala, sila na ang nagkusang magpakilala sa mga tao. At alam mo, kaibigan, ang makakilala sa Diyos ay isang malaking pagpapala at kagalakan sa buhay. Praise God. Praise the Lord. At may layunin kung bakit kailangang makilala ang Diyos. Dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, Talatang 1, ang sabi niya doon, yamang kay mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Imitate Him. Well, we cannot effectively imitate someone unless we know a great deal about Him. Hindi natin mabisang magagaya ang isang tao maliban po kung alam natin ang tungkol sa Kanya. Mga kapatid, bilang mga minamahal na anak ng Diyos, we are commanded to imitate our God. Pangalawa, mababaliktad ang kapalaran ng mga magkakapatid kapag lumapit sila kay Jose. Ang sabi po dito sa talatang 4, lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sa pagsasalita. Mga kapatid, hindi lamang nagpakilala itong si Jose, kundi siya pa ang nag-anyaya na lumapit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Alam nyo, pwedeng makilala natin ang isang tao pero hindi tayo makakalapit. Magkakilala pero hindi lubos na magkakilala. Subalit sa talatang ito, pinalapit ni Jose ang kanyang mga kapatid at napakalaking bagay po nun. Bakit po malaking bagay? Alam nyo, sa anumang kaharian katulad po ng Ehipto, hindi po pwedeng makalapit ang sino man sa mga matataas na tao sa lipunan katulad ni Jose at Paraon. Kung alam po ninyo yung kwento ni Reyna Esther, kahit reyna na siya, hindi siya kaagad-agad makalapit kay Haring Aswero hanggat hindi siya ipinatatawag nitong hari. Kaya kung titingnan po ninyo, nang sabihin ni Jose sa mga kapatid na lumapit kayo sa akin, alam nyo, napakagandang pahiwatig po ito sa mga magkakapatid, mga kapatid. Oo, bagamat binanggit pa rin ni Jose sa kanila na ako ang inyong kapatid na ibinenta ninyo sa mga Ehipsyo, subalit agad pong idinugtong ni Jose ang salitang magpapagaan ng kanilang pasanin. Ito ay ang sabi niya, huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Church, what does this mean? Alam niyo, sa kalagayan po ni Jose ngayon, bilang kanang kamay ng Paraon, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, lalo na yung maghiganti sa ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Kaya niya silang ipabilanggo at ipapatay. Subalit bilang nakakilala sa Diyos, minarapat niyang huwag gawin ito, bagkus ay tumingin siya sa magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanya na kanyang nararanasan ngayon. Pinatawad po ni Jose ang kanyang mga kapatid upang ilunsad niya ang isang pagbabagong pasimula sa kanilang buhay na kasama siya. At ano yung pakinabang nito sa mga magkakapatid? Kapatawaran, kalayaan, biyaya. Kaibigan, ganito rin kapag lumapit tayo sa Diyos. Kaya ang tanong, paano ba lumalapit sa Diyos? Alam nyo, sa totoo lang, tanging ang mga banal na tao lamang ang maaaring lumapit sa isang banal na Diyos. Subalit, ang tanging paraan upang makalapit ang makasalanang tao sa Diyos
ay nagmumula lamang sa biyaya ng Diyos, katulad ng biyayang ibinigay ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ganyan po mga kapatid, kapag pinalalapit tayo ng Panginoon, biyaya lamang niya. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon ang mga pagkakasala natin. Alam ng Panginoon na marumit tayo, pero ang paanyaya niya na lumapit tayo sa Kanya ay isang napakalaking biyayang naghihintay at nakalaan sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, may magandang naidudulot sa atin kapag pinalalapit tayo ng Diyos. Doon po sa Matthew 11 verse 28, anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ano po ang pakinabang sa paglapit sa Diyos? Kapahingahan. Yung last week po na lesson natin, ang sabi ni Jesus kay Pedro, halika! At si Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. At hanggang sa huling aklat ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos po ay nag-aanyayang lumapit ang tao sa Kanya. Ano ang sabi niya sa aklat ng Pahayag, Kabanatang 22, talatang 17, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika! Lahat ng makaririnig nito ay magsabi rin, halika! At lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ng ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Pero tignan po ninyo, may mga tao pa rin ayaw lumapit sa Diyos. Ano ang sabi sa aklat ni Juan, Kabanatang 5, talatang 4, ngunit ayaw niyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Tingnan po ninyo mga kapatid, ang laki ng nawawala kapag ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Mga kapatid, ang makalapit sa Diyos ay malaking biyaya ng Diyos para sa atin. Ang pagtanggap natin ng kapatawaran mula sa Diyos, kapayagan ito na nakatanggap tayo ng isang bagong pasimula, isang sariwang bagong simula para sa ating buhay. At kung paanong sinamahan ni Jose ang kanyang mga kapatid sa bagong pasimula, ganyan din sa atin mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa bagong pagpapasimula. Minsan pa nga po, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At pangatlo at panghuli, mababaliktad ang kapalaran ng mga magkakapatid kapag nakipagkasundo sila kay Jose. Ang sabi ng talatang 14 hanggang 15, umiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakita po ba ninyo mga kapatid ang ginawa ni Jose? Alam niyo, bago yung talatang ito, tinuruan ni Jose ang kanyang mga kapatid kung ano ang kanilang gagawin at paano mababago ang takbo ng kanilang buhay kasama ang kanilang amang si Jacob. At sa tagpong ito na aking binasa, mapapansin natin na siya na ang nagpakumbaba. Siya na ang nagsimulang yumakap. At siya pa ang lumapit isa-isa sa kanyang mga kapatid. Makinig ka, kapatid. Alam mo bang hindi ito magagawa ng isang taong may malaking galit sa puso? Yes. Hindi ito gagawin ng isang taong may planong maghiganti, lalo na at wala po tayong mababasa na humingi ng tawad ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Subalit dito, ang ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid ay pagpapakita ng isang patunay na larawan ng pakikipagkasundo. Alam niyo po, marami na po ang nakita sa ating mga kapatid na kahit hindi nila kasalanan, kahit hindi pa humihingi ng kapatawaran ang nakagawa ng pagkakasala sa kanila, hindi na nila hinihintay yung gayon. Bagkus ay kusa silang lumalapit, nagpapakumbaba, umiiyak,
At sila pa nga yung humihingi ng paumanhin. Gayong itong taong nagkasala ay siya pa yung mukhang matigas ang puso at ayaw magpakumbaba. Mga kapatid, ang ganitong mga gawa, katulad ng ginawa ni Jose at ng iba nating mga kapatid, ay larawan ng Diyos na marunong magpatawad kahit sila na ang nagawan ng masama. Sa anong layunin? Magkasundo. Reconciliation. Ginawa ni Jose ang nararapat upang magkaroon ng pagkakasundo. Kaibigan, paano ba makikipagkasundo sa Diyos? How can we be reconciled to God? Church, the message of the gospel is the message of reconciliation. Ang pakikipagkasundo ay kalooban po ng Diyos. The alienated sinner can be reconciled to God, and reconciliation with God is possible. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang tanging paraan sa isang pagkakasundo ay maaaring mangyari kung ang isang nasaktan ay handa ng magpatawad. Ang sabi sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 11 at 20, ang sabi po doon, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Mga kapatid, tingnan mo, kung hindi ka nasisigilin sa iyong pagkakautang, kung hindi na pinapaalala sa iyo ang iyong mga pagkakamali, kung hindi na babanggitin ang iyong mga kasalanan, posible ba ang pagkakasundo? Posible. Yun po ang totoong pagkakasundo. At sa pamamagitan ng hindi pagbibilang ng mga pagkakasala ng tao laban sa Diyos, iyon ang katunayan at paraan na maaaring maganap ang pagkakasundo na siyang ginagawa ng Diyos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya't napakaliwanag po itong sinabi ng ating talata. Ang Diyos ang gumagawa ng apela sa pamamagitan ni Pablo para makipagkasundo lamang ang tao sa Diyos. Kapatid, hindi ba kaakit-akit yon? Ang Diyos na ang gumagawa ng apela? Ang Diyos na ang nagpapakumbaba upang makipagkasundo lamang ang tao sa Diyos? Ang lahat ng bagay na ito, mga kapatid, ay mula sa Diyos. Ginagawa ng Diyos ang pagkakasundo. Kaya ang tanong, tatanggapin mo ba ang alok at ginagawang pakikipagkasundong ito ng Diyos para sa iyo, kaibigan? Mga kapatid, 2 taon pa lamang ang tagutom sa lahat ng bansa, liban sa Ehipto. At ito'y tatagal pa ng 5 taon. Sa pandemyang meron tayo ngayon, ito'y nagsisimula pa lamang at walang makapagsasabi sino man sa atin kung hanggang kailan ito mamamayag pa. Ang nakita natin sa buhay ni Jose ay may pagkakapareho sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Si Jose ay ipinadala sa Ehipto upang gumawa ng isang gawain na kinakailangan upang mapanatili ang buhay ng mga tao. Samantalang si Jesus, siya ay pinadala sa mundo upang gumawa ng mas malaking gawain. Ibigay ang kanyang buhay sa ibabaw ng krus bilang pantubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Maaaring ito ay tila kawalan ng pag-asa, lalo na sa mga lagad, subalit ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang kamatayan ni Jesus ay nangako ng buhay sa kanyang mga disipulo. At sa atin ngayon, kung pipiliin nating tanggapin ang kanyang regalo ng kaligtasan. Mga kapatid, kaibigan ko,
Ang sabi ng ating huling awit na in times like this, ang sabi niya, in times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. Kaibigan, in times like this, we need a Savior. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng tagapagligtas. Mas malapit tayo sa Diyos, mas ligtas tayo. Katunayan, siya na nga ang nagpapakilala sa iyo ngayon. Siya na nga ngayon ang lumalapit sa iyo. At siya na rin ang nakikipagkasundo sa iyo ngayon. Tayo nang lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. At kapag lumapit tayo sa Kanya, siya ang ating tagapagligtas dito sa lupa hanggang sa walang hanggang buhay. At kaya niyang baliktarin ang ating sitwasyon. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan sa iyo, kaibigan, ang salita ng buhay. At kung gagawin mo ito, hindi ka magsisisi. Let us draw near to God, and He will draw near to us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Healing for those infected by COVID 19, praying for speedy recovery, physical and emotional healing. Praying for the experts and researchers in developing the vaccine to fight against COVID 19. Wisdom, knowledge, and strength be upon them. Economy, praying for economic stability, more livelihood and employment opportunities to those who lost their jobs.
Leaders, praying for wisdom, sound decision-making, and genuine public service for their countrymen. Frontliners, praying for good health, strength, and perseverance in service and care. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, tayo po ay dumako sa paghahandog ng ating mga pasasalamat at tikapo. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo." Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo
ng may pasasalamat at pagkilala. Lubos po kaming nagpapasalamat sa kung paanong ang buhay ni Jose ay parang isang kabiguan sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kamatayan ni Jesus ay tila isang kabiguan sa kanyang mga alagad. Gayunpaman, sa parehong kalagayan, iyong ginawa ang isang bagay na makikinabang ang sangkatauhan. Ginamit mo si Jose upang mailigtas ang mga tao sa panahon ng tagutom. At iniligtas mo naman kami mula sa walang hanggang pagkapahamak sa pamamagitan ng pagkuha ng aming lugar sa krus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pinakadakilang regalong ito. Huwag nawa naming makalimutan ang malaking sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Amin din pong idinudulog sa iyo ang mga kapatid naming pinagkalooban mo ng anak sa buwang ito. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanila sa panahon ng panganganak at sa pagpapala ng isang malusog na bata. Patuloy mo nga po silang pagkalooban ng kalakasan at mga pagpapalang material upang matupad ng mga magulang ang kanilang tungkulin na bigyan ng maayos na kinabukasan ang kanilang mga anak. Ang nalalapit ding panganganak ni Sister Crisette sa darating na buwan ay amin din po inilalagay sa iyong kamay, aming Panginoon. Inilalapit din po namin sa iyo ang pamilyang Cruz at salamat dahil sa pagyao ng kanilang mahal sa buhay. Igawad mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong kaaliwan, katatagan at kalakasan na hindi mo sila pababayaan lalo na sa ganitong kalagayan. Yakapin mo po sila, aming Ama. Gayon din naman, isinasama din namin sa aming dalangin ang paghahandang ginagawa sa nalalapit na pagpapaopera kay Tatay Orlando Angeles. Ngayon pa lamang po, Panginoon, dinadalangin namin na makaranas na siya ng kalakasan, katatagan at katagumpayan. Nakikisa din po kami, Panginoon, sa pagdiriwang, pasasalamat ng mga kapatid naming dumating ang araw ng kanilang kaarawan sa linggo ito. Patuloy mo po silang i-guide upang lalo pa silang maging productive, maging malapit sa iyo, at maging pagpapala sila sa mga taong nakakasalamuha nila. Ano man ang aming naranasang tagumpay, pagpapala, kalakasan at biyaya, ito po ay maingat naming ibinabalik sa iyo, aming Diyos Ama. At muli po, maraming salamat sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo at ating tanggapin ang pagpapala, ang biyaya at kapangyarihan ng ating Amang nasa langit, at pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan at pakikipisan ng Banal na Espiritu, siyang sumaating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi
ang lupit at dahas at samahang lumikha ng pamayanang payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. August 17, Lolo Pablo Atienza. August 20, Tita Evelyn Atienza, Relma Basco, and Kailin Ayesha Diginyon. August 29, Ate Janiel Bognot. Kung mayroong nais na batiin dahil nalalapit na ang kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal, at maging mga kapatid na may sakit na kailangang isama sa panalangin, ipaalam lang po ito sa pastor para maisulat at mabati ang mga may kaarawan sa mga darating na pagsambahay at maipanalangin naman ang mga may sakit. Makibigay sa ating church treasurer, Tita Aida Dizon, o sa ating pastor, Romel Julian, ang ating mga tithes and offerings. Kung walang pamamaraan para maihatid, sabihan lang ang ating treasurer or pastor para makagawa ng paraan upang malikom ang ating mga offerings. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nakasama nating naglingkod sa mga nagdaang araw sa pagsambahay. August 2, Message of Song, Sister Yvette Vanery C. Salas. August 9, Opening Prayer, Brother Ivan Salas. Testimony, Brother Mayan Diginyon. Prayer Concerns, Sister Evelyn Tendero. August 16, Message of Song, Brother Joshua and Pastor James Silvino. Prayer Concerns, Sister Christine Joy Malonzo. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan upang makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilid sa opening prayer, pagpapatotoo, pag-offer ng song, at paggawa ng prayer concerns. I-chat lamang po ang ating mga manggagawa para ma-schedule namin kayo sa gawain ito. Sa pag-take ng video, kung maaari po ay hanggang Webes po lamang para mas mapaghandaan agad ang ating online worship service. Hanggang sa susunod na online worship, all for Christ's glory.